Tikman ang bagong paborito ng lahat, ang cheesy sugar donut balls na malambot, matamis at may nakakagulat na cheesy goodness sa bawat kagat. Napakadaling gawin at napakamura ang mga sangkap nito. Perfect pang merienda o pang tanggal gutom sa kahit anong oras. Tara, gawa po tayo. 100 ml na evaporated milk, 1/4 cup na granulated sugar, 1 large na itlog, 1 teaspoon na instant dry yeast, at saka 1/4 teaspoon na fine salt. Pagsama-samahin lang po natin dito sa isang malaking mixing bowl at imimikos-mikos lang natin ito sandali bago po natin idagdag ang ating all-purpose flour. 250 grams na all-purpose flour ang ating idinagdag dito at hahaluin lang po natin ito ng mabuti, at kung ito'y mahalo na po ay gamit ang ating malinis na kamay ay imamasa po natin ito hanggang sa maging smooth po ang ating dough dito. Hard dough ang ating gagamitin dito. Kapag nag-stick together na ang ating flour ay dagdag natin ang ating 30 grams na margarine o kaya butter, at gamit ang ating malinis na kamay ay ininid po natin ito ng mga 15 minutes o hanggang maging smooth po ang ating dough dito. Pwede rin naman po tayong gumamit ng electric hand mixer para mas madali po ang ating pagmamasa dito. Pero kung wala naman po tayong mixer ay pwede naman po natin ilagay sa isang working table at imano-mano natin masahin ang ating dough po dito hanggang sa buminis po ang ating dough po dito. Siguro mga 15 minutes ay makinis na po ang ating dough dito. Basta maayos lang po ang ating pagmamasa dito. At habang minamasa natin ang ating dough ay special shoutout natin sina Milmar of Las Vegas, Nevada, US of A, si Leonida Silvestre ng Taytay Rizal, si Edwin Panuelos ng Goa, Camarines Sur, at saka si Rinaldo Bautista ng Magumbong, North Caloocan City. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. At ito na, mukhang smooth na po ang ating dough po dito. I-window pane check po natin ang ating dough kung talagang smooth na po ang ating dough. At pagkatapos po ay bibilugin lang po natin ito at ilalagay po natin, ipaparest po natin ito sa isang lightly greased na mixing bowl po dito. Ipaparest po natin ito ng mga 1 hour o hanggang mag-triple ang kanyang volume ng ating dough po dito. At wag lang natin kalilimutan na takpan ang ating mixing bowl habang pinapaalsa po natin ang ating dough ng mga 1 hour o more than 1 hour ang ating dough. Pero guys, kung nandyan pa po kayo nanonood sa aking video, ibig sabihin lang po yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saan lugar po kayo nanonood para special shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. At kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na paki-subscribe po ang aking channel. Paki-click lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. Ngayon po ay ready na po i-cut into smaller pieces ang ating dough at siguro mga 30 to 35 grams ay pwede na pong i-cut ang ating dough. Dito sa pagkat
ng ating dough ay kung expert na po tayo mag-cut ay diretsohin na po natin i-cut ang ating dough. Pero kung hindi po ay gumamit po tayo ng weighing scale para pantay-pantay o pare-parehas ang laki ng ating donut balls kapag naluto na po ito. 30 to 35 grams lang po ito dito at bibilugin lang po natin ito at pagkatapos po ay lalagyan po natin ng cheese cubes maya-maya. Ayan, nakat na natin into smaller pieces ang ating dough at nabilog na rin po natin. Ngayon naman po ay i-flatten natin ang ating dough at maglalagay po tayo ng cheese cubes sa loob po at pagkatapos ay sisilyuhan po natin at bibilugin po natin uli ang ating donut balls. Eden cheese na original lang po ang aking ginamit po dito ay pwede rin naman po yung quick melt na cheese ang gamitin po natin ito kung gusto nyo na melt in your mouth talaga ang cheese na mararamdaman mo sa bawat kagat ng ating donut balls. Po. Ayan, ready na po iprito ang ating mga donut balls po dito. Ipriprito lang po natin ito hanggang sa maging light brown po ang kulay nito at yun ay hudyat na po na luto na po ang ating donut balls po dito. Huwag po nating i-overcook ang ating donut ay kasi po habang hinangahango natin ay continue pa rin ang kanyang cooking process at magiging kulay itim po ang ating donut balls. Ayan, naprito na natin lahat ang ating donut balls ay pagugulungin lang po muna natin ito sa granulated sugar bago po natin iserve ang ating napakasarap na